Hello and welcome back ulit sa Virtual Pinoy at sa araw na ito pag-usapan naman natin yung mga tools na kailangan ng isang virtual assistant para mas maging productive at mas organize ang iyong mga task. At kung ikaw ay bagong virtual assistant o gusto mo lang mag-improve, itong video na to ay para sa iyo. Tara, simulan na natin. For project management, unahin natin ang app na Trello. Ito ay isang visual project management na gumagamit ng boards at cards para i-organize ang mga tasks at projects. Napaka-user-friendly ng interface ito, kaya mas madali itong gamitin para mag-track ng mga progress. Perfect ito para sa mga deadlines na kailangan ng teamwork. Ang mga features ito ay talagang makakatulong sa iyo para hindi ka maligaw sa maraming gawain. Bukod dito, may mga apps tulad ng Asana, Slack. For communication app naman, Discord. Ito ay isang powerful communication platform na hindi lang para sa gaming. Sobrang daming features na pwedeng gamitin para sa virtual assistant. May mga channels ka na pwedeng iset up para sa iba't ibang projects at pwede ring mag-voice at video calls. Talagang napaka-flexible nito kaya madali kang makikipag-communicate sa inyong mga teams or clients. For video conferencing app naman, pag-usapan natin ang Zoom. Sa panahon ng remote work, kailangan natin ng reliable na video conferencing tool. Ang Zoom ay top choice dahil sa high quality video at audio features nito. Magagamit mo ito sa iyong mga client meetings, webinars, at team collaboration. Next ay cloud storage. So isunod natin ang Google Drive. Ang Google Drive ay isang essential tool para sa cloud storage at file sharing. With real-time collaboration, pwede kang mag-edit ng mga documents kasama ang iyong team kahit saan, basta mayroong internet. Ang integration nito sa iba pang Google services ay isang malaking plus. Pwede mo din consider ang OneDrive. At kung meron kang idea pa, comment down below. Next up for time tracking ay Time Doctor. Ito ay isang time tracking tool na makakatulong sa iyo na i-monitor ang oras na ginugugol mo sa bawat task. Napaka-importante nito lalo na kung nagbibilang ka ng oras para sa mga billing. Ang detailed reports na ibibigay nito ay makakatulong sa iyo na maging mas efficient at productive. But personally, sa loob ng I think 10 years na ako sa pagtatrabaho working online, hindi ko pa naranasan na pa-time track. So I have a flexible time to work sa ating mga clients at I'm thankful for that. At sana makahanap ka din ng ganyang mga clients na hindi nagre-require ng time tracking. Ang huling app ay para sa payment processing. At syempre, hindi mawawala ang TransferWise. Kung dati kang PayPal, but now, TransferWise na. Para sa mga virtual assistants, mahalaga ang mabilis at murang paraan ng pagpapadala ng pera, lalo na kung may mga international clients ka. Ang TransferWise ay nagbibigay ng competitive exchange rates at mababang fees, kaya siguradong makakatipid ka. Perfect ito para sa mga freelance virtual assistant na may clients mula sa ibang bansa. To compare to PayPal, mas mababa po talaga ang TransferWise kaysa sa PayPal. So TransferWise, saludo ako sa iyo. At dyan po tayo nagtatapos. Ang mga tools na ito ay makakatulong sa iyo para mas maging productive na virtual assistant. Subukan ang mga ito at tingnan natin kung paano ito makakatulong sa inyong workflow. Kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to like and subscribe at i-hit ang notification bell para mas updated kayo kay Virtual Pinoy. Kung hanggang sa muli, paalam. God bless you!